Praise God. Sabihin natin, magandang umaga. Okay. Sabihin mo muli sa iyong tabi, good morning. Magandang umaga. Amen. Sabihin mo, I'm glad you are here today. Ako'y nagagalak, ikaw ay narito ngayon. Sabi ng Bible ni David, sa book of Psalm, one of the beautiful verse I like, and I always acknowledge Psalm 133 verse 1, how good and how pleasant it is that brethren dwell together in unity. Sabihin natin, dwelling together in unity. Alam nyo, kung ating bubulay-bulayin ng chapter na yon, 6 na chapter lang yon o 3 yata, pero it involved the wholeness of God's blessing, the beauty of dwelling to one another. Sabihin natin, dwelling. Okay, palapakan natin isa pa, Panginoon. So, good to announce to everyone, every third Sunday, medyo maglo-load po tayo dahil ito po ang ating pong part ng nurturing to strengthen our family. Gusto niyo po ba lumakas ang bawat pamilya? Amen. So napakahalaga. Kaya tayo po ay magkakaroon ng short mentoring lang. Every third Sunday, mamaya yun. Huwag kayong uuwi. Kung meron kayong pack lunch, ay magsama-sama tayo. Kung wala naman, ay may tinapay naman dyan. No? At i-prepare natin. Every third Sunday ay family day, sa mag-asawa, especially sa men and women, para po ma-enhance yung ating pong pamilya. Amen. So napakahalaga ang pamilya. Bagamat ang family ay ilang letter, pero meron pong isang nag-quote ng abbreviation ng family. Ang ibig sabihin, Father and Mother, I love you. That is a family. Sabihin natin, family. Ibig sabihin ng F, Father, and Mother, I, L, love, and Y, you. Kaya, Father and Mother, I love you. Okay, amen. So yun po, lahat po ng mga tatay, maiwan po at nanay, mga pamilya. Kasi, nagawa po tayo ng first quarter, even me, ang mga young people ay tuturuan din natin para maging mabuting anak sa kanilang magulang. Amen? Hindi lang po tayo nagkakaroon ng spiritual enhancement for us to be closer to God. Amen? We need to be closer to God. That is our supreme foundation. But the ministry, we need to nurture every children, every parent, doon naman sa maging close to his husband and wives, and to be close to the family. Kasi sobrang init sa Diyos, malamig na sa asawa. Amen. Sobrang init sa Diyos, napapabayaan ng pamilya. Sobrang init sa trabaho, napapabayaan naman ng asawa din. So titimbangin natin. Amen po ba? Hello? Dahil ang sabi ng Bible ay, my people destroy because lack of knowledge. Kaya increasing knowledge ang desire po natin, ating objectives. No? Kaya napakahalaga. We need to gain knowledge, to visit the Bible, the treasure and the source of knowledge and revelation. Kaya, yun po. Kaya kahit yung people service, ay tuturo ko naman po ang maging mabuting anak sa magulang, mabuting estudyante sa eskwelahan. So, holistic po tayo para hindi po tabingi ang paglakad ng Kristiyano. Amen? Amen po ba? So, ipag-pray natin yon. At alam ko, ang young people ay every second and fourth Sunday. Kaya yung pong third Sunday, kukuhanin natin bilang tayong family. Kaya isulat nyo na sa calendar. Every third Sunday, magbibinalot ako. Okay? Sabi mo, every third Sunday, magbibinalot ako.
dagdagan nyo. Hallelujah. Malapakan natin ang Panginoon. Naalala ko po, before I give my introduction, ba't po yun na ilagay sa isip o binigay ng Panginoon? Naalala ko, meron po isang company sa Kabuyao. Ang company ito'y malaki. No? Nagkataon, ang may-ari ay Christian at ang manager ay Christian. Then, nalaman ko ang ilang trabahador ay Christian din. So, nagkaroon po silang enhancement program at may naimbiti silang mga very young, very professional with regard to increasing values. Pero inalaw ng Panginoon ako ang kanilang ma-invite. Yung pong manager kasi ay naging kakilala ko. At nung dumating kami ni Mrs. po doon sa kanilang place, nagulat ako. Talaga iba't iba na sasakyan. Yung pala, ang dadalo doon ay mga managers, mga branch managers. More or less 40 to 50. Malaking kumpanya. Then, 1 week ago, before I i-line po yung ating mga objectives with regard to strengthening. Oo nga kung yun ay kumpanya, nais nilang sangkapan ng spiritual na bagay ang pagtatrabaho sa mundo. Amen. Kasi masisipag, pero baka yung sipag nila dahil lamang sa sila'y binibigyan ng sweldo. Amen? Kaya, sabi ko, lalo-lalo na dapat ang church. No? So, natapos po yung seminar, and a week ago, ay ipag-pray natin, nag-aayos sila na magkaroon sila ng branch dito. No? Magkakaroon sila ng branch. So, hindi ko pa alam. Alam ko kaunti yung kanilang business, pero hindi ko pa alam talaga dito. Pero Christian company yun. Kaya din, sa ating pong objectives ng nurturing, ito po hindi para sa akin lang, kundi ito'y bahagi ng pag-aalaga upang ang church ay hindi lamang po spiritual sila manurture. Amen? Amen. Somewhere in Cavite, mga government official ay nagkaroon ng parenting seminar. Ako din ang naging invited speaker. So naandun ang mga governors, ilang mayor. Kaya dito makikita natin, ang church ay spiritual, merong higher spiritual value na dinadala ngayon ito sa mga corporate world. Kaya ang mga opisina ngayon, meron ng mga verses. Even Karen Davila, nagbibigay na ng verses. Even mga programa sa television, naglalagay na sila ng verses. Bakit kaya? Kasi na-discover nila the true foundation of everything comes from the source. Who is the source of life? God. At hindi pwedeng ihiwalay ang God sa Word of God. Amen. Kaya yon. Kaya tandaan na po natin, every first Sunday, yung po mga pastor, mentoring po ng mga pastor yan. Meron po tayong more or less ay 12 pastor, including our associate, o 13. Time for the sector leaders and ministry head. Kaya every first Sunday po tayo. Amen? Yun ay part din para tayo mapalakas kasi kailangan natin. Amen? Kailangan natin ng kalakasan. At walang iba namang pinanggagalingan ito kundi ang Panginoon eh. Pag tayo nagtatrabaho, malakas tayo dahil alam naman natin may sweldo. Di ba? Amen. Yun ang hugot natin doon. So, ang church, yun po ang ating 2024. Kaya every first Sunday, second Sunday, young people. Then third Sunday, once a month lang. So, taas ang kamay ng mga family men. Taas ang kamay, may asawa. May mga asawa, taas ang kamay, lalaki at babae. O, ayan. Yan po yun. Kahit ang asawa nyo ay nasa abroad, dumalo ka. Dahil pag-aaralan na. Ang pamagat noon ay
Sir Roldan, pwede mo bang i-post? Ano ang pamagat ng ating, yung ating, yung after lunch, nag-isip po kasi ako kung anong team ay ang nilagay ko po, binigay ng Panginoon, pag-usapan natin ito. Sabi natin, pag-usapan natin ito. Amen. Ano po nagagawa pag pinag-uusapan? Lumilinaw, di ba? Amen? Yung iba ayaw pag-usapan eh. Kaya diyo, pag-uusapan natin. Kaya may private question and answer sa mga young people. Okay, pati pag-boyfriend, pag-girlfriend, pag-usapan natin yan. Amen. Kaya, imbis sa pag-usapan ng mga barkada, sa loob ng church pag-usapan. Para merong sound biblical. Kasi pag sa labas, sound emotional. Pag sa labas mo pinag-usapan. Pero pag sa loob ng church, sound biblical. Kaya ang pamagat po natin ay pag-usapan natin ito. Amen? Gusto po naman tayo mag-usap? Amen. Mga nanay, so doon natin pag-aaralan yon. Para yung programang yon ay pag-usapan natin. Amen. At meron pong ilang attendees tayo outside the Philippines na ano yan, Bishop? Sana makaano kami. Sabi ko, online din yan. Online. So, yon. May pakikita ba? Okay. So, habang hinihintay natin, buksan natin ating text today. 1 Corinthians 4:2. Unang Korinto, Kapitulo 4, talatang 2. Anak, mamaya na lang. Yung video ibinigay ko, kayang, ilang minuto yon? Mahaba? Pwede? Okay. Kaya papanood? Okay. Thank you. Habang ako'y nung isang araw, nakita ko ang isang live interview kasi connected to sa ituturo ko. Ayan. Ang sabi niya, now, it is required. Sabihin natin, it is required that those who have been given a trust must be proven faithful. Naniniwala kayo na taong 2024, marami pagkakatiwala sa inyong Diyos? Hindi lang pera, hindi lang lahat ng bagay. Yan ang binigay sa atin ng Panginoon na direksyon. Now, it is required. Sabihin natin required. That those who have been given a trust must be proved faithful. No? Kaya required talaga, required. Yun ang panuntunan ng Diyos. So panoorin natin ang isang maikling video clip. Bagamat ito ay ginamit ng isang vlogger. No? Pero sabi ko nga kay Roldan, pwede ba nating opo, pwede natin palabas yan dahil dito lang naman sa church. Kapupulot na natin ang istorya. Okay. May sound? Okay. Thank you. So please. Ano? So, dito makikita natin, direction nyo lang ang preparation. Dito natin makikita na our God is a generous God. Do you believe? Amen? Talagang ang Diyos ay hindi magkukulang. Kung hindi tayo pinagkulang ng 2023, ang 2024 ay we have the same God. Hindi nagbabago ang Diyos. No?
He is very generous. But sometimes we need to accept the fact na ang Diyos ay hindi nagkukulang. Tayo ay laging pinagkakatiwalaan. Ang Diyos ay patuloy nagbibigay sa atin ng pagtitiwala. Ito man ay panahon, ito may bagay. But we need to be trusted and be faithful. Stewardship. Steward of God. Amen? Kaya ito, makikita natin 2023, ano yung mga bagay-bagay na nasa iyo, wala ka o meron ka ngayon na acquire mo. Di ba? Marami? Amen po ba? Marami. Hindi na natin isa-isa yun. At sumatotal ay nung pinag-pray mo at patuloy mong nakamit sa Diyos, pagpasok ng 2024, naganap lahat. Pero kaya makikita natin, God is faithful. Sabihin natin, God is faithful. Pero tandaan natin, tayo po ay katiwala ng Diyos. Amen? At ang sabi ng Bible, kung sino man pinagkatiwalaan, now it is required to those who have been given a trust must prove faithful. Sabihin natin, faithful. Sabihin natin again, faithful. So tuloy natin. Pakisenyasan ako pag ready na, ha? So dito makikita natin sa Proverbs, tuloy na po tayo. Proverbs 3:9. Ano sabi ng Proverbs 3:9? Honor the Lord with your wealth, with the fruit of your crops. Honor the Lord with your wealth. Sabihin natin, honor the Lord with your wealth. So dito kayo tumingin. So, nung ibinigay sa iyo ang isang bagay, na-honor ba ang Panginoon? Are you with me? Amen. O nadidishonor siya? Kaya yan ang pag-uusapan natin. How to honor God with everything you have and to be faithful steward. Nung binigyan ka ng higit sa kakayanan mo, nakikitain. Halimbawa, kumikita ka dati ng 10,000, naging 20,000, naging 30,000. Kung i-apply natin ang sabi ng Bible, honor the Lord with your wealth. Ang tanong, yung bang pera mo na-honor ang Panginoon? Are you with me? O baka naman nung sumobra pera mo, natuto kang magsugal. Nung sumobra pera mo, natuto kang naging maluho. Hello? Nakuha niyo po ba? Amen? Natuto ka na dapat mong hindi mo matutunan, samantalong nung walang-wala ka, hindi mo nagagawa yon. Pero nung dumating yung sobra-sobra, ang sabi ng Bible, honor the Lord with your wealth, yung pa naging dahilan upang ikaw ay mabago. Are you with me? Amen? Hello? Kaya makikita natin, ang Biblia, honor the Lord with your wealth, ay hindi lamang tumutukoy sa offering eh. Isang bahagi lang yon. Pero ang tanong nito, yung bang tinatangkilik mo na o-honor? Nakasakyan ka. Nakabahay ka. So ang tanong, that is wealth. Ang tanong, na-honor ba ang Diyos sa bahay mo? O maya't maya may inuman sa bahay mo? Are you there? Amen? Mamaya-maya, nagtotong-ita pala sa bahay mo. So hindi na-honor. Are you with me? So nagiging tagpuan pa ng lampungan ng mga marites ang bahay mo. So, hindi na-honor. Kaya kailangan maging sensitibo tayo na 2024 na binigyan tayo ng Diyos at pinagkatiwalaan tayo, kailangan ay maging faithful tayo. Okay na? Okay, sige. Tingnan natin po ito. Imagine 171 million na ubos. From 171 million, 0 to 0. Ito ang naging kwento. Ito ang naging kwento ni Aaron. Kung paano naubos sa isang iglap ang kanyang pera at siya ay naghihirap na ngayon.
Ang malaking gusali na ito ay isa sa kanilang mga pagmamay-ari noong araw. Ang pangalan ng pension house na ito before ay nakapangalan talaga sa kanya, Errol Pension House. At hindi lang ito ang kanilang ari-arian. Marami pa silang mga malalaking bahay sa iba't ibang bayan dito sa Cebu. Mula sa bahay na mansyon, dito na siya nakatira ngayon. Dito siya nangungupahan. So nag-room for rent lang siya ha, from mansion yung bahay niya ha. Naging interesado ako sa kwento ng buhay ni Errol upang bawat isa sa atin ay may matutunan kung paano natin pahalagahan kung anong meron tayo ngayon. Dahil ako man ay labis-labis din kong gumastos at hindi malayo na magiging pareho ang aming kapalaran kung hindi ko iingatan kung anumang meron binigay sa akin ng Diyos ngayon. Kumusta ka na ngayon, Errol? Ayos lang naman, Dad. Ito, namumuhay pa rin sa mahirap. Gusto kong maintindihan yung storya ninyo ng nanay ninyo na paano nyo naubos yung ganong kalaking halagang pera. Kung hindi ako nagkakamali, ang naging share mo ay 171 million and then sa mama mo parang ganon din. Dad, it's mahirap kasi i-explain kasi matagal kasi naubos yung yung pera, pero unti-unti siya, pero kaso lang, Dad, yung problema lang is hindi ko na-handle yung pera na maayos. So, dapat sana kung sa ngayon ko yan nga na edad, Dad, ma-handle ko sana yan, kaso lang teenager stage pa ako dati. Gala ng gala, gasto doon. Akala mo hindi mauubos. Akala ko hindi mauubos. Sa sitwasyon kasi ni Errol, medyo mahirap sa kanya na from sa mansion nakatira, tapos babalik sa ganitong lugar. Pero sa mama niya kasi, sanay na kasi yung mama niya. Kasi yung mama niya kasi, dito rin galing sa barangay na ito, sa barangay Ermita, sa Cebu. So, sa pagsusumikap nila, yumaman sila. So, si Errol, hindi niya nakagisnan yung ganitong buhay. So, medyo nahirapan ka ba mag-adjust? Sakto lang, Dad. At first, Dad, nung first ko tumira dito, mga 2021, medyo nahihirapan ako mag-adjust, Dad. Kasi, alam mo, naglaki ako sa hindi mahirap na buhay. Parang living the life talaga. Tapos, after mga 2021, tumira kami dito, kami ng asawa ko. Then, at first, parang nahihirapan ako kasi hirap mag-adjust kasi, Daddy. Kasi nakausap ko yung mom mo kanina. Kinuwento niya sa akin kung paano mo ubusin yung 6 to 10 million sa isang linggo. So hindi ko natatanungin kung kanino mo o paano mo to nilulustay. Ang tanong ko, nasaan na yung mga taong nakakasama mo, nililibre mo, nung mga panahong umaapaw ang biyaya mo? Meron bang nakaalala man lang sa'yo? Meron naman, Dad, pero yung ibang mga nakakasama ko, parang kinalimutan nila ako, Dad. Nakalimutan na nila ako. Tapos yung iba, may pamilya na. Pero meron naman din ako mga kaibigan na nagpi-PM sa akin, nangumusta. Then every Christmas, nagchat-chat sila sa akin, may regalo sila ibibigay sa akin. Kahit hindi gaano kalaki, basta meron lang daw silang may tulong, ganun. Para sa mga inaanak nila. Yun lang. Paano natatanggap ng pride mo, ng ego mo, ng pride mo yung ganitong sitwasyon ngayon? Yung nag-iisip ka ba? Nagkakaroon ka ba ng kapayapaan? Marami kang iniisip? Nasasaktan ka ba? Minsan, Dad, nasasaktan, pero kailangan naman talaga natin tanggapin yung kung anong binibigay ng Diyos sa atin na buhay. Kasi if we don't accept the fact, hindi tayo aasenso sa buhay talaga, Dad. Kung sakaling bumalik yung ganong biyaya sa inyo sa buhay, ikaw ba ay marunong ka na mag-manage? May natutunan ka ba sa nangyari sa'yo? Oo naman, Dad. Meron natutunan, Dad. Kasi sa ganitong sitwasyon ko kasi, Dad, ang hirap kasi tanggapin sa mga ibang tao na kung makaranas ng ganitong sitwasyon, Dad. Sobrang hirap talaga. May iba anxiety, mag-suicide, di ba? Kung sa ganitong sitwasyon ko lang, di ba? Maraming mga nangyayari yan dati before sa mga iba't ibang tao, di ba? Ano yung mga natutunan mo sa nangyari sa'yo? Ano yung mga na-realize mo? Mga natutunan ko sa buhay ngayon, Dad,
dapat talaga bigyan mo talagang halaga kung kahit gaano kalaki o maliit yung biyaya na binibigay ng Diyos. Kasi dati nung meron pa kami dad, di ko kasi linulook after kung ano yung biyaya na binibigay ng Diyos sa akin eh. Kasi akala mo tuloy-tuloy lang. Yun. May mga time ba na sa tuwing nakakarinig ka ng mga hindi magagandang salita, syempre from being milyonaryo nakatira sa mga mansyon, nandito ka na ngayon nakatira, may mga ganong pagkakataon? Oo naman dad, meron naman. Minsan, nung at first ko pa dito, marami akong maririnig ng mga tao, uy, dato ka na tanan, yung anong karon wala naman ikuan. Pero meron din mga tao nga, mga natutulungan ko dito, dad, na sabi nila, ay kahit wala ng pera yan si Errol, alam namin na mabait yan, maraming natutulungan yan. Kasi imaginein mo, balita ko, kahit cellphone wala ka, nagpipis from you have a 300 pairs of shoes na mga limited edition na mga Jordan. Ilan ang kotse mo nun? Dati dad, Camry, Altis, Vios, Pajero, tsaka yung Grandea dad. 5 yung kotse mo. Tsaka yung Z3. V3, C3 na BMW. Yeah, Z3 dati. 7. Z3. Yung top down dad. So ngayon, ang hanap buhay mo ay nagmamaneho ka ng e-bike. Kahit gaano kadami ang inyong salapi, pag hindi nyo ito nagamit ng tama, ay maglalaho ito na parang bula. Habang ikaw ay namumulaklak, napakaraming bubuyog sa iyong paligid. Pero kapag ikaw ay lantana, wala nang lalapit sa iyo basta-basta. Una yan dad. Well, ayoko namang nakikita ka Errol na na pagpipiso net. So, binili ka namin ng phone. Ayan. Seryoso ba yan dad? Hindi yan my phone na. Wala lang ibang bag. Tabi mo na lang yan dyan. Share natin tong story na to hindi para yung tao, ang tawag nun, i-degrade. Ito ay parang magbigay awareness na kung paano natin pahalagahan kung anong meron tayo ngayon. Pero dad, shout out ko pa rin sa mga tao dito, mga nandito na tao na kahit wala na akong pera dad, tingin pa rin nila sa akin, may respeto pa rin sila sa akin. Oo, kasi naging mabuti naman yung pamilya ni Errol din dito sa lugar na. Hindi naman sila naging mapagmataas, hindi naman sila naging mayabang, hindi naman sila naging matapobre. Oo. Na-mismanage lang talaga nila yung pera nila. Naakala nila ay walang katapusan yung pera. So, sa loob lang ng 3 years na ubos? Hindi. My dad died 2011 ata. 3rd year ata ako nun. Then, naubos mga 2022. Ay, 2021. Mid-2021. Ganun. So, mga nasa 10 years din. Ganun. Oo, 10 years. Nasa mga 10 years mo rin naubos. So 10 years, so inubos mo yung 111 million divided by 10. 17 million a year! Diyos ko ka, Errol. Kami, Errol, sa buong team namin, hinahangad namin na manumbalik yung dating sagana ng buhay ninyo mag-ina. Lalo ngayon ikaw ay may 4 na anak na. Bibigyan ako ng chance sa Panginoon na makabalik sa itaas. Gagawin ko talaga lahat para sa pamilya ko, Dad. At iingatan ko na yung biyaya na kung ano mang ibibigay sa Panginoon sa atin. Maraming salamat, Errol, ha. Thank you. Yung picture ni Errol nung nag-birthday siya ng 17 years old. Damit pa lang, mamahalin na. So si Madam Amor. Ano yung mga pagpapalang bibigay. Alam niyo, nung pinapanood ko yan, slightly ako napaiyak din. At sabi ko nga, tama-tama ituturo ko na napakahalaga talaga eh. Amen? Imagine ha, gumagastos ng 6 million a week. Ano kaya pinagkakagasan? So, ibig sabihin, with regard to our texto, honor the Lord with your wealth. Hindi na parangalan ng Diyos eh. Yung ikapapahamak. Amen? Kaya 2024, Life in Christ Family, you need to be trusted, faithful.
Dahil ang Diyos, maraming surprising blessing. Sabi mo, maraming surprise ang Diyos sa'yo. Mga yang professional, taas ang kamay. Maraming surprising blessing ang Lord sa'yo. At 2023, kung ating i-review, napakarami, maliit na bagay, simpleng bagay, ay talaga ibinigay sa'yo. Yung mga pangarap mo noon, yung mga, nung ikay nag-aaral pa lang, yung desire mo, nung ikay nagtrabaho na, nung ikay nagkaasawa, noon kung saan kayo nakatira, ngayon, nagbibilang na kayo ng bahay. Nakuha niyo po ba? Amen? Dati, piso lang nasa bulsa mo. Minsan ang pinag-uusapan mabuti pa yung pera. May tao, yung tao alam pera. Nung araw yan ang mga common na pinag-uusapan. Sabi nga nung kaibigan mo, kung susunugin mo ako ngayon, hindi ako amoy pera eh. So something like that ang usapan. But we need to be natural. We need to be a normal people. No? Na napakahalaga na maunawaan natin ang contribution ng spiritual insight with regard to stewardship. Na hindi lang ito'y tinuturo, sabihin lang, hindi, pagbibigay eh. No. I'm not talking to you about this teaching na to increase your giving. No. Dahil ito po ay honoring, ito ay generosity. Kung talaga nasa loob mo, kahit wala kang marinig nito, magbibigay ka. Are you ready? Are you there? Amen po ba? Dahil iba ang generosity. Hindi dahil meron siya, bibigyan mo kahit wala o meron man siya. If you are so generous, hindi mo na itatanong, I will give to you. But it is not the motive of this teaching. This teaching, alam nyo, aking ginagawa ito yung timely. No? Balikan natin, maraming artista sumikat, nagkasakit, nanlilimos na lang. Right? Hindi ko na isa-isa yung mga artistang namatay. Kasi pinuntahan ko sa YouTube yung mga artistang yumaman na naghirap, yung mga artistang sumikat na bumaksak. Are you with me? Kaya sino yung nakapagsusustain ngayon? Yung napaghandaan nila. Kaya may mga artistang hangaan mo, si Aga Mulak, na sumisikat, endorser ng Jollibee, milyon-milyon, pero hindi niya kinukuha bayad. Ang kinukuha niya, franchise na lang bigay mo sa akin. Ang tinitingnan niya, not for now. Tumitingin siya for the future. And where is now? Meron siyang 3 malalaking franchise ng Jollibee now. Nakuha niyo po ba? Ay kung ini-enjoy niya lang. Kaya okay lang. Kaya yung mga vloggers, ako'y nalulungkot sa mga vloggers na milyon-milyon ang kwenta sa ginto, no? Ginagawang content, bumili ng bahay, bumili ng sasakyan. Sabi ko, kawawa ito. Dapat ito maging good steward. Amen? So like family, we need to prepare. The blessing of the Lord is coming. Do you believe that? Amen? The blessing of the Lord. We are praying to the Lord and we are asking God, Lord, ikaw ang hindi magkukulang sa amin. Yes, but listen to this. Pag dumating na ang pagpapala, ang tanong, Proverbs, si Solomon na may sabi nito. Proverbs 3, 9, and 10. Isang mayamang hari, si Solomon. Countless of tons of gold, meron siya. Toni-toniladang ginto ang dinala sa kanya. Meron siya. Pero ano ang divine counsel ng isang mayamang hari? Honor the Lord with your wealth. Amen? And with the first fruit of your crops. Ano yung first fruit of your crops? Yung unang bagay na nalalala sa pin mo ang blessing, kailangan i-honor mo ang Panginoon. Ay hindi. Pag meron ka, pinaltan mo kagad na cellphone mo ng iPhone, ala ka namang ipon. Are you with me? Amen? Nakuha nyo? Kasi pag may blessing yes, ngayon ay very kailangan natin lahat yan. Hindi masama ang bahay, kailangan mo talaga yan. Sasakyan, kailangan po natin yan kasi may sasakyan din kami. Pero this is a question. Do you honor God in your new house? Do you honor God in your new car? Do you honor God in your new job? Do you honor God with a lot of blessing you have today? Need to honor God. Are you with me? Dahil ang Diyos, pag nagbigay sa'yo at na-honor mo siya,
dadagdagan pa. Bakit? Mabuti kang katiwala. Mabuti ang katiwala eh. Kasi na-honor mo with the first fruit of your crops. Maraming iba na pag unang ani, ibenta ka agad, hindi, ito'y para sa Panginoon. Di ba? Ang sarap naman nun eh. Para sa Panginoon to. Ito'y binhi ko para sa Diyos. Napakalaki nito, ang ganda nito. Amen? Hindi, pag meron ka agad tayo, wow, sarap ilaga nito. Ang sarap ilaga nito. Para sarili ka agad iniisip natin. Hindi natin alam, si King Solomon, the principle why the king so prosperous and generous because of God. Ino-honor nila. Kaya listen to this, the life family, unlimited. Ramdam na ramdam ko in my closet prayer na abundance blessing will coming. Amen? Amen po ba? Abundance. Sinagot ng prayer mo. Sinasagot ng Diyos. But according to this passage, honor the Lord with your wealth. Ito lagi natin itanim. Na-honor ba ang Panginoon? Sa tuwing hahawakan mo sweldo mo, na-honor ba? Yes, you support your parents, honoring God. Right? Amen? Kaya ako'y nabibless sa mga young professional. Kaya na-post ko po yung ate. Sino nakabasa ng ate? Alam nyo, ang dami nag-message sa akin. Bisa, pwede ko ba i-repost? O yun na naging treat sa akin para, take ko nga pala, nag-post ito si Loida. Nandiyan ba si Loida? Ma'am? O kinap ko yung post mo. Lumaganap sa buong Facebook ko. At maraming nagpasalamat. May mga kapatid nga, nag-usap dun sa comment ko eh. Thank you ate, okay lang sis, di ba? Kasi time will come eh. Oo nga naman, ate ko yan eh. Kaya pinasalamatan ko yung ate ng aking mga anak, si Amy. No, ate yun eh. Solo babae magkakapatid. Kasi dahil sa kanya, nakarating ang kanyang mga pamangkin sa Dubai. Kaya in front ng aming Facebook group ng pamilya, in-honor natin si Amy. Amen? And this is the day to honor someone who help you during the time of nothing. Kaya kailangan yun eh. Ang ibig sabihin, Lord, gusto ko i-honor mo sa lahat ng wealth. And I'm so excited. Do you excited? Amen? Na talagang pag na-honor, when you give your support to your mother, when you give your support, extending to your relatives, you honor. Amen. Ino-honor mo yun. Kaya, pansinin mo, lalong dumadagdag ang naiipon mo. Merong ngang, ito living testimony. May mag-asawa nga na pumunta sa bahay. Alam nyo, Bishop, napakabuti ng Diyos. Yun yung minimentor ko, pero United Kaiman Church. Tuntua lang sila na, ay, kita ko kung paano kayo nagsimula, kita ko kung paano napalaki mga anak mo, ganyan-ganyan. At alam nyo, Bishop, totoo ang Diyos. Bakit? Alam mo, nung naging generous kami, ngayon kami naka-acquired ng malalaking lupa. Makakarating ka doon pag bakasyon ng asawa ko. Samantalang nung kumikita asawa ko, ang trabaho niya ay offshore-onshore. Engineer siya eh. Hundreds of thousands monthly. Nung sila ay talagang ini-enjoy lang niya, laki sweldo ko, atin to. Wala silang nabibiling ari-arian. Maya't maya, kung saan napupunta, away sila, tapos kasakit dito, mapansin nila, nahuhulog. Yung pala may ipagagawaan Diyos sa kanila na hindi nila nagawa. To honor the Lord with your wealth. Then nagbago sila. No? Ang ginawa nila, inilis nila yung, totoo po yan ha, nag-list sila ng mga pastor na nais silang i-bless. At kahit ako hindi pastor nila, napasama ako. No? Bumisita sa bahay. Ito po in obedience to God. At alam nyo, pabakasyon sabi niya, alam mo Bishop, nakabili kami, naka-acquire kami ng aming gagawing farm. Meron kami residential house. Sabi ko, grabe. What is the secret? Because they honoring the Lord what He have. Amen? You want to multiply? Honor the Lord with your wealth. Pag may dumarating, i-honor mo lagi, Panginoon, by doing good. Kasi, alam nyo,
God is all-knowing God. Alam ng Diyos na mayroong medyo iniipit mo. Right? Amen po ba? Ay, ito, personal testimony. Hindi ko lang naabot nung dialysis nung Friday. Yung inaalis na yung tubo, yung needle sa ano ko. Sabi ko, umiiyak yung isa sa dulo. Nurse, ano bakit? Papalta na yung kanyang yung filter. Ano yan ba? Dialyzer. Napakahalaga no sa dinadialysis. Ba't umiiyak? Walang pambili. Papalta na eh. Alam nyo, by conviction of the heart. Sabi ko, nurse, pag alis ko, punta ko ng shirt, hindi ko lang inabutan. Kasi kailangan niya yun. Kaya sabi ko sa loob ko, aagahan ko sa Friday. Aabutan ko na isang dialyzer yun. Kasi alam nyo, if you obey the conviction of the Lord, obey. Ay hindi, natatakpan ito ng ano, sayang, iipitin ko na lang. Hindi mo alam, pag yun i-release mo, mas malaki darating sa'yo. Kasi nag-usap sa'yo ang Diyos eh. We need to be sensitive to honor the Lord with your wealth. Amen po ba? Amen. Hello? O nung Christmas, may counting blessing ako, pero sabi ko, kung gusto ko ibili, hindi. Ang ginawa ko, yung aming terrace na plastic ang bubong, pinayero ko. O doon may nakikita ako. O, Pastor Conrad, yung magagawa, i-schedule pa, ikaw na gumawa. Ay, marunong pala. O kaya kung meron kayo repair, Pastor Conrad, sandali niyang ginawa pumunta na alas 7, alas 10 tapos. Oh, honor the Lord with your will. Kaya pag nakita ko yung terrace ko, papasko ito. Hallelujah. At di na-honor mo, ay hindi, anong bibili mo? Pupunta ka sa Jollibee, punta ka ng McDonald's, mamaya-maya, wala na. Ang tanong, you honor God? Kailangan mai-honor mo. Hindi mo mamig, ay nahulog ang candy ko. Pero hindi to sweet Ito yung pepakwa kasi malata ko eh. So huli. Pero hindi candy. Gamot yun. So makikita natin, ang Diyos all-knowing. Kasi alam niyo ginagawa kong teaching na ito, ikaw ang magbablock sa blessing mo, hindi ang Diyos. You are the limited. You limit what God. Alaga sabi ko nga, Lord, oo nga, no. Yes, turuan mo mga anak ko. No? Amen? Why? We are the progress and the limitation. We. Hindi ang Diyos. God is generous God. But you are the progress and limitation. Why you progress? Because you honor God. Amen po ba? Why you limit? Because you honor God. Tinan niyo yung pelikula. 170 million. Wala naman siguro dito, wala. Sabi ko, ay yaman ito. Naku, 170 million. Sa isang linggo, 6 na milyon. Abay, tapos na si Hagay. Sobra-sobra pa. Pero sabi ko, Lord, ikabig mo dito yung 170 million. Ang isa sa amin, young pro, bibigyan mo nito. Are you ready? O, di ba? Amen. Kasi, ang blessing ng Lord, fluid and cycle. Pag dumaloy sa'yo, alam ng Diyos kung saan pupunta. Pero pag nasalang puntahan, babagal na daloy. Are you there? Kailangan malaman mo kung paano bibilis ang daloy. Kasi ang blessing ng Lord, pabalik-balik lang yan. At pagbalik niya, nagdodoble, nagmumultiply. Amen po ba? Kaya napakahalaga sa buhay ng bawat isa. Kaya honor the Lord with your wealth. Then ano sabi? Then your barns will be filled with overflowing. Sabi nga natin, overflowing. Do you believe the overflowing is coming? Honor the Lord with your wealth. Honor the Lord. Hindi yung happy ka lagi, Lord, thank you, praise God. Nasabihin mo, Lord, ano kaya? Di ba? Amen. Hindi masama to enjoy. Magbubuka na, pupunta ako nito. Ang tanong, ma-honor ba? Pagkatapos sa Lord, iisipin mo, sayang.
Nakuha niyo po ba ako? Doon pa lamang may measure ka ng Diyos eh. Sabihin ng Diyos, pag sa sarili mo ikay gagastos, ubus todo ka. Pero pag dito ka gagastos, pag-iisipan mo pa. Do you think God is honoring? Do you think that God is honoring? Yes. Kayang pantayan ng Diyos yun eh. If you honor God, Lord, ito muna, ibubukod ko muna ito. Then ako'y naniniwala, hihigitan pa ang gusto mong puntahan sa nais mong puntahan. If you seek first and honor God first. Amen? If you seek first. Palapakan natin ang Panginoon. If you honor. Kaya sabi ko, Lord, thank you for this revelation. Kaya 2024, ikaw ngayon ay sasalo. Sino gusto sumalo? Taas ang kamay. With two hands. Yes, Lord. But the question is, you need to honor God with all your wealth. Even your time, you need to honor God with your time. Amen? Sa tuloy-tuloy na po tayo. Ano sabi ng Bible? Sa Psalm 119. No? Ano sabi dito? 119, 1 and 2. The heaven declared the glory of God. The sky proclaimed the work of His hand. Sabihin natin, the work of His hand. Day after day, they pour out forth speech. Night after night, they reveal knowledge. Imagine si David, ang sabi niya, ang kalwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag sa kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay ay pinapakita sa kalawakan. So, yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin ay pinapakita. Ano sabi ng verse 2? Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang. Patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Sabihin natin, dunong at kaalaman. Siya yung Diyos. Siya yung nagbibigay ng kaalaman. Amen? Kaalaman. Yung trabaho mo, hindi mo alam, binigyan ng kaalaman ka ng Diyos. At yung kaalaman yun, ini-increase ng Panginoon. Amen? Ang darating araw, pag ikaw ay inonor mo, in your kaalaman, lahat ng oras, makikita mo, shining 2024, meron ka. Amen. Shining. Hindi mo sasabihin, akala mo, yun na. Pero may the best pala ang Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga. Kaya you need to start today what you want tomorrow. Be a good steward. The work of His hand, not the work your hand. According to this, patuloy nagbibigay ng dunong at kaalaman. Ginawa ng kanyang kamay, ang sabi ng verse 1, ipinapahayag ng kalangitan ang ginawa ng kanyang kamay. Ang kamay ng Diyos ang gumagawa ng ating pangarap. Ang kamay ng Diyos ang gumagawa ng ating kinabukasan, hindi ikaw. Tayo po ay katiwala lamang. Amen? Tayo katiwala lamang. At pag ikinapagkatiwalaan, ay sige, lalo kang bibigyan ng Panginoon. Yes. Lalo kang bibigyan ng Lord sa pag-alam ng Diyos kung meron ka. Nakuha niyo po ba ako? Amen? Kasi may dahilan lagi ang Panginoon. Why God bless you? Alam ng Diyos ang iyong responsibilidad. Alam ng Diyos ang iyong katungkulan. Kaya naman ikay binless. Pinahaba buhay mo. Dahil alam ng Diyos na may aasa sa iyo. Your guardian, as a guardian, as an ate, alam ng Diyos yun eh. And you need to honor God, do what you have. Kaya doon makikita natin, ay pinalalaki ng Diyos ang kakayanan mo dahil maraming aasa sa kaya mo. Kaya huwag kang ma-stress. Sabi mo, huwag kang ma-stress. Rest unto the Lord lang. Amen. Hello? Amen. Kagabi, nag-chat yung kapatid ko, Tol. Wala nang gamot uli si nanay. Okay. Hindi ako na-stress. Magkano gamot ko? Bukod sa dinadialysis ako, may gamot pa ako iniinom. Pero sabi ko, Nay,
pupunta ako sa Monday. Magdadala po ako ng gamot. Sabi ko sa kapatid ko, no problem. Kasi ako naman talaga sumasagot monthly ng gamot. Pero purihin ang Panginoon, dahil ako'y tumutos ng gamot, nagdudukso ng buhay, dinudukso nga ng Diyos ang buhay ko. O, di ba? Amen? Kaya sabi ng nanay ko, alam mo, lagi ko kita dinadasal na humaba buhay mo. Sabi ng kapatid ko, huwag ka mamamatay ha, paano na kami? O, di ba? Sabi ko, no, look unto God. He is the source of everything. Nagiging mabuting katiwala lang tayo. Kung minsan may mga kapatid ka malapit sa iyo, hindi dahil ikaw lagi. May dahilan yun. Dahil alam nila, shining ka. Amen? Amen. Sabi mo, ate ka ba? Kaya congratulations sa mga ate ng bahay. Pati panload ate. Amen. Palapakan natin si Lord. The work of His hand. Napakahalaga noon, the work of His hand. Kaya sa buhay ng bawat isa sa atin, you need to always reminding yourself, Lord, ako po ay katiwala lamang. At dahil na pagkakatiwalaan ka, according to our text, lalo namang ang Diyos magtitiwala sa iyo. At masasabi mo, Lord, salamat. Amen? Kaya ano sabi ng Bible? Mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Di ba? Kasi masabi mo, yung ibinigay mo pala may gagamitan. Oh, nung kami pagka-dialysis, bumili ako ng pulburon. Paborito ko yun, paborito ng asawa ko. Ay ano, ba't naiwanan ko? Sumakit ako sa kotse, sabi ni Bisay, wala kang dala. Eh wala. Hindi ba't bumili ka ng pulburon? Naku, naiwanan ko. Ay inisip ko na lang, siguro mas may gustong kapalbulo kaysa sa akin. O, hindi ko na inisip. Eh kung isipin mo, pulburon. Wala. Ay isipin mo kagad kung ano, siguro may gusto rin makatikim na pulburon. O, di bibili nila ako bukas, ang dali lang naman nun eh. O, di ba? Kasi minsan, ay kinukonsider ka agad natin na parang mali. You need to turn it positively. Amen? Hello? Nawalan ka na 1,000, siguro may kailangan niya. O, di ba? Pero pag araw-araw nawawala, tingnan mo. Dapat maging mabuti ka katiwala. Amen? Hallelujah. Kaya, kahit mga barya, alam nyo kami ni Mrs. nakaipon na kami ng D20, tsaka mga barya, o nung Pasko, bigay. Hindi pa yata naubos. Yung nga, mga D20 ko, nawala. D20, nakuha ko na, inipon ko na doon. O sige, yan ay pamigay natin. Kaya yun ang tinatawag na count zero. Na, okay, nag-iipon ulit ako, mga piso, 5 piso. Kaya makikita natin, magiging buting katiwala. Ako na, umorder ako eh. Sino ba yung nakaputi sa salamin, nagtuturo na financial management? Yung Chinese? O meron siyang kahon na arkansya, bibilutin mo, may goal ka. O umorder ako na isa. Pag napuno mo yan, 60,000. O di ba? 60. So, maganda yung wisdom eh. Christian kasi yun. Tuturuan tayo mag-ipon. Huwag sa kawayan. Kasi nabibiyak yung kawayan eh. Huwag piggy bank. Kasi pag nawala, nababasagin mo. O, di ba? Amen. So, be a good steward. Una, napakahalaga mga kapatid ang word na ito. We must understand God stewardship. Sabihin nga natin, understand stewardship. Point nito, makikita na God is creator. He preserved, He sustained our life. Why? God is our partner. Sabihin natin, partnership with God. Partnering with God. No? Ang Diyos ang ating partner. Kaya pag ang Diyos ang partner natin, He is a lot of resources, no? Wisdom and knowledge, bibigyan ka lagi, napakahalaga. Yung advice ng financial advisor is good. But,
God is only source of stewardship. Kasi pwede mong bilangin yon, advisor. Pero sa Diyos, inner witnessing ang kanyang ibinibigay. Honor the Lord with your wealth. Kaya, Lord, salamat. Salamat. Kaya ito, binigay niyo sa Hagay, honoring. No? Honoring with your wealth. Alam ng Diyos. Kasi wala naman tayong milyonaryong attendees. Di ba? Yung FB ba natin, years ago, drawing lang yon. Pero may nagpa-pray na tatay, pagka-pray ng tatay, inihagi sa akin ang susi, ayan, pastor, yan yung nakadrawing kay Lord. In-honor niya. Nakuha niyo po ba ako? Kasi pag naman gumanti ang Diyos, grabe naman. Nakuha niyo po ba? You honor God. Kaya lahat, makikita natin. Kaya partnership with God and be a good steward. Maging mabuting katiwala. Yung sweldo mo, maging mabuting katiwala ka dyan. Yung blessing mo, yung una-una, yung time mo, sabihin nga natin time. God is our own ownership. Ownership with God. We are not the owner, but steward, all ownership is with God. Kaya napakahalaga. No? Katiwala. Hindi ko lang inilagay, pero may kwento sa Bible na pinagkatiwalaan ng may-ari, pinagkatiwalaan ng 5 talento, 3 talento, 2 talento. Yung pinagkatiwalaan ng 5 talento, kaagad niya itong ininegosyo. Yung 3, ganun din. Yung isa, ibinaon na sa lupa. Hindi kumilos. Ang sabi po ng pinagkatiwalaan, ikaw ay kumukuha ng hindi mo itinanim. Pero ang sabi ng Diyos, sana man lang ibinangko mo para tumubo. Pero dahil wala kang ginawa, kinuha yung isa na wala na siya. Ibinigay dun sa 5 na meron pa. Bakit? Kasi mabuti siyang katiwala. Nakuha niyo po? Kaya makikita natin, sa buhay ng isang tao, if you evaluate the secret, pareho kayong tumakbo, pareho kayo ng profesyon, na dati ito ang status nyo, but siya biglang siya in-accelerate ng Lord. Do not question about her or his ability. Question the principle he or she apply. Nakuha niyo po ba? He served God. Naglilingkod sa Diyos. Sinabi ng Malakay, in the last day, pag ako'y kumilos, ipapakita ko ang pagkakaiba ng matuwid at hindi matuwid, ipakikita ko ang pagkakaiba na naglilingkod at hindi naglilingkod. Makikita nila yun eh. Diyos din na may sabi nun. Amen? Kaya if we are involved before in the ministry, after a lot of responsibility, going back to serve God, kahit gano'n tayo kaabala, no? Maglingkod tayo sapagkat Diyos din na nagsabi nun. Amen? Kaya in my personal testimony, habang ako'y naglilingkod sa Diyos, even I'm undergoing dialysis, lalo ako lumalakas. Nagugulat ako sa divine provision of God. Nagugulat ako. No? Talagang amazed na amazed. But God is faithful eh. Amen? God is faithful. Kaya do not forget and remind always, the ownership is with God. What we have today, tayo po ay katiwala lamang. Tingnan niyo yun? 171 million. Nung binasa ko, lately lang pala yun, 2021, during pandemic, hindi niya na-predict na mangyayari yun. Kasi kahit naman sa tao, naabuso mo sa isang salita. Nalimutan mo na may hangganan ang lahat. Nalimutan mo pagpuno na ang salop, kinakalos. Kaya sabi mo, huwag mong punuin ang salop. Diba?
At kung ikaw ay pinagkakatiwalaan ng Diyos, be a good steward. Bakit? There is more from God. Kasi sabi ng Bible, shining moment mo. Yung mga tao nagmamaliit sa'yo, makikita nila, nagbabago buhay mo. Amen? Nakuha niyo po ba ako? Kaya wag mo sasabihin na, hirap, 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 hirap. Nakarating sa langit yun, hirap. Sabi ng Lord, yan lang akala nyo. Kikilos na ako. Amen? Amen. At pag nakita nila, nag-check sa status ng buhay mo, huwag magbabago ang puso mo. Yung mga nagsabi sa'yo na negatibo, i-bless mo. Amen? Naalala ko yung mga bata nanonood ng TV sa kapitbahay eh. Nung nanonood, sinarado ang bintana at hindi nakapanood. Yung mga bata, tumatak sa bata. Pagdating ng araw, pag ako'y nagka-TV, libre kong ipanonood. And to cut the story ngayon, nagbibilang siya na sinihan na maraming tao ang nanonood. Isa sa may-ari na sinihan na malaki sa Alabang. Ang istorya ng buhay. Nakuha niyo po ba? Marami tayong istorya mapupulot na totoong buhay. Na maliit. Yung iba'y barong-barong. Ngayon, okay na. Bakit? Kasi naging mabuting katiwala. God is the owner and there is a partnership. Meron bang partner na pinabayaan? Amen? Nung ikaw ay nagbigay ng buhay kay Lord, nung ikaw'y nagsuko ng buhay, at sinabi mo, Panginoon, ikaw na bahala sa akin. Mula noon, tinatak na sa puso ng Diyos, yung tinatawag na covenanted agreement, I will be with you wherever you go. Kaya saan ka man pumunta, ang Diyos ay pagpapalain ka. Pero siyempre may principle ng Bible, you need to be a good steward. Kailangan maging mabuti tayong katiwala. And let us go. Before God, stewardship cover every single things that belong to us. Number 1, be a good steward for our life. Sabihin natin, life belong to God. Unang-una po nating sinupin at pahalagahan ang buhay mo na nag-iisa. Ang buhay mo na nag-iisa. Sabihin natin, ang buhay ko'y sa Diyos. Ang sabi ng Acts 17:26, mula sa isang tao inilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itanakda niya at sa sinumulat simula pa ang kanilang panahon at hangganan. Our life in Christ. You need to be a good steward. Mahalin mo sarili mo. Amen? Mahal ka ng Diyos eh, mahalin mo sarili mo. Amen. Lalo-lalo na mga kabataan, iwasan niyo po ang mga maling pagkain. Mahirap. Masarap, hindi lahat na masarap, mabuti sa katawan. Tama yung sabi ng Koreano, Pilipino kumakain para mabusog, pero dapat kumain para lumusog. Iba ang mabusog, iba ang lumusog. Ang mabusog, kahit taba-taba dyan sa kanto, sa may bumbero, no? Na hindi mo alam kung ilang beses nang ginamit ang mantika. Amen? Kasi isip mo, pamatid gutom. Mabusog. Hindi mo iniisip, malusog kaya ang kinakain ko. Kaya, first, we need to be a good steward in our life. Noong nagawa ko teaching na ito for my personal testimony, na hindi naalagaan ang kinakain, inom dito, inom doon, laklak dito, laklak doon. Amen? Puyat dito, puyat doon. Ginagabi sa computer. Ang laging ang kaharap, computer. Kaya kinukompute na bilang ng buhay. Napakahirap.
treasure. Amen? Amen po ba? Alam niyo, artista na naman itong in-interview, mayroon siyang good deeds eh. Yung mag-asawa ni Marian, biro mo yung mga anak niya, hindi pinagagamit ng cellphone. Yung maliit na batang babae, yung lalaki, hindi. Sabi ng babae, hindi. Kinat nila ang paggamit ng cellphone. Amen. At kung gagamit tayo, values ang ilalagay. Mga makabuluhan na makapagpupulot ng mabuting aral sa makakabasa nito. Amen. Kaya, you need to treasure, take care of your life. O tapikin mo, mahal ka ni Lord, ingatan mo sarili mo. Ingat. Ito po ay isang testimonya. I have a pastor from Davao. Yung kanyang anak, very successful. Naging cum laude. Hindi nahirapan maghanap ng trabaho. Pinag-awagawa ng company. To cut the story na promote, inilagay sa siyudad ng Davao. Nabago lifestyle. Binigyan ng opisina ng company, may mga tauhan, para malapit, binigyan ng libreng kondo sa building. From that time, hindi na nakahihigop ng sabaw. Order lang doon, deliver dito. For 1 year, na-diagnose ang atay, natutunaw. In 1 year and a half, namatay. Ang sabi ng magulang, nung yan ay nag-aaral, umuwi sa aming bahayan, sariwang lutuin, kahit kangkong na nilagay iniinom. Nilalagang gulay ay sabik, pero napabayaan na enjoy ang socialism, kape doon, kape dito, na mararangyang pamumuhay, na wala. Umiiyak yung pastor. Living testimony. Kaya yung 2 anak niya, iningatan niya na dinisiplina. O again, sabi mo sa tabi mo, ingatan mo ang buhay mo. Dahil mahalaga kay Lord yan. Huwag magbabago. Treasure and be a good steward of your life. Mas mabuti pang kwek-kwek, okay lang yun. Amen. Kahit kangkong. Next, our time. You need to be a good steward of our time. The time is gold. Hindi natin may ibabalik ang orasan. Ang petsa, hindi rin. Ang kalendaryo, lahat tayo nagpalit. Amen? Hindi mo na may ibabalik. Kaya kailangan ng bawat pahina ng kalendaryo, binibilang mo kung ilang araw, binibilang mo ang ilang oras. At kung ilang oras ang ginugugol mo sa trabaho, ginugugol mo sa pamilya, at ginugugol mo sa Diyos. Nagbabasa ka ng Biblia at nananalangin. Amen? Kung tayo nagbibigay ng tithes sa ating sinusweldo, kung ito ay bibigyan natin ng oras ang tithes, how many hours in 1 day? 24. Ilang oras ang tithes ng 24? 2 hours and 40 minutes. Ilang oras tayo nagse-service every Sunday? 2 oras, nagmamadali ka pa. Tagal naman. Samantalang pag sa SM, ginagabi ka doon. Paikot-ikot naman, wala namang binibili. O di ba? Inuubos mo lang oras mo doon. Pero pagdating sa church, ang layo. Bakit? Malayo ang SM Santo Tomas, dinayo mo. Oo. Diba? Get mo? Sabi mo, get mo? Layo, dumadayo ka pa eh. Diba? So makikita natin, your time. Honor the Lord with your time. Hindi masama yung workaholic. 8 hours. Ako, naranasan ko rin magtrabaho. Pero meron akong oras para sa Panginoon.
Siyempre, may oras ako sa aking sugar. O, di ba? Kasi tapat kilay lang yan. Pag nagkikilay, huwag ka nagmamadali. Di ba? Kaya, with your time. Kasi buhos ang oras mo sa trabaho. Pag uuwi ka na, sa barkada ka pa. Pag uuwi ka na, sa computer ka pa. Ang asawa mo, nagluluto. Reregaluhan mo, kaldero. Para sa iyo rin yun. Reregaluhan mo na magagandang gamit sa bahay. Para sa iyo din yun eh. Bigyan mo na sariling allowance. Para sabi nga, pag nayamot sa iyo, may pamasahe siya paalis. O yun po ay kerop. Sino ba yun? Sino ba yung pastor? Napapakinggan ko lang kasi nakikinig si Mrs. dun eh. Ed Lapis. Nakagilid ako, nagpapahingi ang lakas. Yung pala, bigyan mo ng allowance ang asawa. Sabi ko, ma, wala na ako ibibigay sa'yo. Bakit? Nasa iyo naman lahat eh. O, di ba? So, napakahalaga, time, to manage your time. Pag alam mo, kayo uwi sa bahay, ang asawa mo, makita mo 1 beses sa linggo, ay, bigyan mo naman ng oras. Ay, hindi, pagpasok sa bahay, pinaghain ka na, pinakain ka pa, pagkatapos punta ka sa kwarto. Alam nyo, wag natin gawing tau-tauhan. Treasure time. Kung meron ka na itatabi, sweetheart, oy, magbihis ka, lalabas naman tayo. Asawa, dali mo lang yun sa Sampaloc Lake, doon sa Kapemilya, Sampaloc Lake, ang sarap ng almusal. May bangus pa. Tuwing Sabado, doon kami ni Mrs. Pagkagaling ko ng dialysis ng Friday, matutulog ako, umaga, doon tayo almusal. At sabi niya, pa, wala akong dalang pitaka. Alam ko na yun. Nalimutan mo ito pitaka mo. Di ba? Kayo mga asawang tatay, taas sa kamay. Magbigay kayo ng time sa asawa nyo. Baka naman pagdadating nyo, maliliit ang anak nyo, unang hinahalkan, mga anak, mga anak. Yung asawa, nagpabango pa naman. Nakatindig na gano'n. Inuna yung chikiting, yung inahin, pinabayaan na. Kailangan, be closer to your wife. Kasi ito, yung may mga edad na, nagsimula kayong dalawa, matatapos kayong dalawa. Yung dalawa ko, wala na sa amin. Yung isa, graduating na, magtatrabaho na rin. At di kami na dalawa, sabi ko sa misis ko, magkasundo tayo, dadalawa na tayo. Pero purihin ang Panginoon, sweetness naman. Amen. Kaya napakahalaga yung time. Treasure time. Sabihin natin, time. Kaya pag nasa bahay, dumating, pinagain ka ng misis mo, samahan mo sa almusal o tanghalian, kwentuhan kayo, ikwento mo naman ang naranasan mo sa 1 linggo kasi ang asawa mo, 4 na sulok lang ng bahay ang alam. Amen. Baka hindi niya alam, meron na para under pa sa Maynila. No? Amen. Pag nakakita ng kawad, ang dami sampayan sa Maynila, ay hindi alam yung pala Meralco yun. Kwentuhan nyo naman. Amen. Tsaka i-date nyo, regaluhan nyo. Hindi, regaluhan nyo kaldero, rice cooker, ay para sa'yo din yun eh. May dala ako rice cooker, ang ganda. Pagluto mo ako ha. Adi sa'yo. Kayo naman mga babae, taas ang kamay. Pag binigyan kayo ng oras, huwag kayong pakipot. Ayoko. Amen? Hello? Tapos pag hindi kumimpo, gagano ka pa. Kapag sinabi, yes, sweetheart, okay na, maglagay na kayo na regular day. Amen? Amen po ba? Time to appreciate the good deeds. No? I-appreciate mo naman ng asawa mo. Sabihin natin, time. Ephesians chapter 5, verse 15, kaya't mag-iingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti
sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Samantalahin natin. You need to treasure the time. Amen? Gumising ka na maaga, magpansit ka, lagyan mo ng tinapay, punta kayo sa Sampaloc Lake, habang kayo naglalakad, umupo kayo sa gilid, habang tinitingnan nyo ang alon sa lake, o sariwaan nyo ang inyong mga sumpaan. Sweetheart, naalala mo, nung una mo ko sinagot, ano yun? Ang sabi mo, bilog-bilog, donut, ang sagot ko sa'yo, ay oo na pala yun. O mapapatawa kayo, binabalikan nyo ang buhay. Amen? O man, naalala mo ba yung ibinigay ko sa yung sulat na inilalagay mo pa sa ilalim ng unan? Kada umaga hinahalikan mo? Hallelujah! So time. Amen? Kasi ang mag-asawang pamilya, punong-puno ng pressure. But you need to manage your time. At ito pa, yung mga nanay, kahit kayo nagkakaedad, magpaganda kayo. Ay hindi, darating asawa nyo, amoy kusina ka. O di ba? Kung ano niluluto, sa langhap sa katawan mo, amoy na amoy ang bagoong. Amoy na amoy ang menudo. Amoy na amoy ang asado. Kailangan pag alam mo si Sir ay darating, maglagay ka ng tatsana. May tatsana pa ba ngayon? Yung cologne. Ano pa ba yung isa? Yung kulay pink? Yung mabango. Kaunti namang bugbog pulbos. Kahit walang Johnson, ay basta magpahid. Maging presentable ka. Kasi alam nyo, gusto ng mister ay attractive spouse. Pag ikay nakikita, ang ganda mo talaga. Amen? Yung ba pag nakikita kay, para nakakita ng Miss Universe. Baka pag sa bahay, hindi malaman kung sino katulong, misis mo yung katulong. Kasi maganda pa magbihis ang katulong. Hindi, simplicity is beauty. Oh, wag naman. Kung kaya naman magpaganday, bakit? Amen? Mag-rebound kung may budget. Ay hindi, kulot-kulot na buhok, pati utak, nahahawa na. O ayan. Amen? Time to relax. Time to have time. Mga lalaki naman, ipag-iipon nyo ng pariban. Amen? Masarap ituro sapagkat napakahalaga yung time to one another. Treasure. Gumawa ng mabuti habang may oras pa. Amen. At mga anak, taas ang kamay. Habang buhay ang magiulang, paligayahin. Hindi pag namatay, bibili ka ng mamahaling kabaong. Wala na yon. Pag na-hospital, tsaka mo bibigyan ng ubas, tsaka mansanas, ang kakain yung bantay. Nanay, kumain kayo ng husto, ha? Ay, nung wala sakit kahit isang butil, walang dala. Nung nakumpay, nanay, kain ka mabuti. Eh, batukan kaya kita. Kaya habang malakas, napadaan sa palengke, ibili. Amen. Amen. Oh. Kasi time to relax. Consume time, naging mabuti. Mabuti yun. 3, treasure, be a good steward of your talents and ability. Binigyan tayo ng talent. Amen? Kaya tayo, yung aking apo, ako, inaantok ng aking apo. Seya, bata pa lang yan, nag-special number na. Ilang taong ka nag-special number? 5 years. O ngayon, magdidibo na next year. Ibig sabihin, your talent. Kaya yung mga anak nyo, i-involve nyo, maliit pa lamang. Mga young people, your talent. Kasi maraming talentadong Kristiyano. Maraming may talent na hindi nagagamit. Very talented ka. Yung mga nanay, baka gusto mag-involve sa tambourine. Yung nga lang, yung walang rayuma, ha? Baka pag sayaw nyo, hindi nyo maibalik. No? Pero merong talent and ability to pray, the ministry, everything. Ano sabi ng 1 Peter 4:10? Ang sabi diyan, each of you should use whatever gift you have received to serve other
as faithful steward of God's grace in its various form. Iba-iba tayo ng kakayanan. Kaya ito dito kayo tumingin. Di ba, pag service, mga lalaki na tayo, pagka may service tayo, mga babae, mga kabataan, ano dahilan? Para yung gifts ma-practice. Makapaglingkod tayo. Kaya pag kayo na-assign, huwag kayong hihindi. Kasi time for you to be a good steward dun sa giftings na binigay siya ng Panginoon. Number 4, our possession. Be a good steward of your possession. Yung yaman nyo, yung meron kayo, be a good steward. Amen? Yung mga mayroon kayo alagang baboy, alagang baka, o ako, magpapaalaga ako ng baka sa March. Amen? Magpapatumba ako ng isang latang rodeo. So makikita natin yung possession. Anong meron ka ngayon? Yung meron ka. Be a good steward. Anong meron ka? Time, life, time, gifts and talents, abilities, yung kakayanan. Be a good steward. And number 4, ano kailangan? Your possession. Yung pag-aari mo. Kasi alam nyo, ay ang Diyos ay punong-puno no, ipagtitiwala sa atin. But you need to be a good steward. Yung maliit na bagay. May kapiraso kang lupa, tamnan mo. Possession. Amen? May pera ka, sige, pagawa ka ng kaunti apartment. Amen? Kailangan ay magmumultiply pa yung possession. Matthew chapter 6 verse 19. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa, dito may naninira insekto at kalawang, may nakapapasok na magnanakaw. Kaya kailangan ay maging mabuti tayong katiwala. Kasi sabi nga, ay binagbawal ng Biblia na huwag kayong mag-impok. Pero, if you are a good steward, pwede naman kayong mag-acquire ng possession. Na Lord, ito. Amen? Dahil ang Diyos ay bahagi natin sa ating buhay mula ngayon sa susunod na panahon. Paano mo pinaghahandaan ito? Paano pinaghahandaan? Meron din akong nakita in interview na OFW, nung nabubuhay, suportado lahat. Ang mga kapatid, ang kaanak, nung hindi na siya nakapag-work, nung wala na siyang pera, ngayon, pag dumadalaw siya sa mga pamangkin, kusa na lang, ba't ka narito? Nakakalungkot. Hindi naman maging maramot yun. Pero mapapansin natin, time to be a good steward. Habang meron ka, ay talagang mag-ipon ka sa'yo. Kung anong meron ka ngayon, i-treasure mo yon. Honor the Lord what you have. Amen. Kasi ito nakita ko, walang ibang tutulong sa'yo kundi ang malapit sa'yo. Kaya pamilya pa rin. No, ako'y na-confine, misis ko katabi ko sa ospital, misis ko katabi ko araw-araw, lahat. Kasi may kanya-kanyang buhay ang mga kapatid eh. Pero ang tanging yaman na meron ka ay ang pamilya. Kaya huwag mong titipirin ang asawa mo, ang anak mo. Mga anak, huwag niyong titipirin ang pamilya. Yan ang tanging yaman mo. Amen? Amen. Sa totoo lang, milyonarya ka eh. At hindi ka lugihan ang pagtulong. Kaya ang sabi ng Proverbs, ang pagtulong sa nangangailangan ay parang pagpapautang kay Yahweh na pagdating ng araw, siya ang nagbabayad. Magugulat ka na lang kung magbayad si Lord. Alam niya kung paano ka tumulong. Nung magbayad si Lord, dinoble, nilagyan ng panay-bagong zero. Nilagyan ng panay-bagong digit. Alam ni Lord yun. Amen. Kaya, be a good steward of your possession. And the last one, our finances. Yung ating pananalapi.
Ang pera hindi masama. Pero si Pablo, ang sinabi kay Timoteo, for the love of money is the root of all evil. Too much love to the money is the root of all evil. Kaya ang pera walang buhay, nakakaroon ng buhay yan pag hawak sa kamay mo. Pero may prinsipyo ang Biblia, honor the Lord what you have with your wealth. Alam niya yun. Amen? At ipakikita sa iyo ng Diyos ang kanyang kabutihan. Ano sabi ng unang Timoteo 6:7 and 8 to 10? Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan. Sabihin natin, wala akong dala sa sanlibutan. At wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Amen? Nung po kami nakatira sa City Sub, umuupa kami. Yung aming apartment ang may-ari, yung bahay sa kabila. Ang laki. May mga bahay pa. Namatay yung ama. Yung anak, mayaman. Doon ako nakakita ng lamay, araw-araw may beer, soft drinks, sigarilyo, lahat. At nung inililibing na yung ama, may musileo. Hinubad yung mga alahas. Paborito daw ng tatay niya yun. Wala, hindi din naman madadala yun. Eh dahil may luck, hindi manawawala yun. Pero ang point ko dito, anumang meron tayo habang tayo nabubuhay, ang sabi ni Timoteo, pinanganak tayong wala, aalis tayong wala. So ano dapat natin gawin? Mag-impok tayo ng kayamanan na madadala natin sa langit. Amen? Your good name is treasure. Mabuti kang ang pangalan mo, habang kayo nabubuhay, naglilingkod ka. Kasi yun. So makikita natin dito, verse 9, ang ganda. Ang magnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso. O basahin natin yan. Si Timoteo may sabi niyan. Ang nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitig ng masasamang hangarin, magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Tulad doon at ipinanood, 171 million, wala nangyari, hindi nadala. Kasi yumaman. Pero nung yumaman, paano mo gastusin 1 million isang araw? Eh sigurado nagsusugal yun. 7 sasakyan, may BMW, latest. By the way, 2021 yan. Pero wala din siya nadala. Kaya our finances just only a metal or piece of paper na ginagamit bilang currency. But do not love them. Honor the Lord with your money, with your wealth. Alam niya yan. Ano ang sabi sumunod? Sa verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa lapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya. Ang init-init sa Lord. Naglilingkod ng kabataan. Bigay buhay sa ng Lord. Nung nagkaroon ng magandang kita, nakatikim ng karanyaan. Lahat, in other word, meron siya. Pero hindi niya nababantayan, may mga nalalayo na sa pananampalataya. Narating mo at nalayo ka sa pangarap mo, narating mo, nalayo ka naman sa Diyos. Amen? Kaya ano sikreto? You need to be balanced. Habang ikaw ay pinayayaman ni Lord, maging mabuti kang katiwala sa buhay, sa oras, sa panahon. Amen? Sa gift and ability, your possession, even your finances. At ako'y naniniwala, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Makikita natin ang kanyang kabutihan.
Ako, paborito ko mag-almusal sa palengke sa umaga. Sarap doon ng luglog eh. Kay Aling Oni, tsaka giniling na tinapay na may palaman. Mainit sa sabaw. Ano mga umaga, ang dami namamalimos doon. Hindi namin binibigyan, pero sabi ko, Nanay, upo kayo dito. Bakit po? Mag-almusal muna kayo. Merong madungis, bigyan nyo, ako magbabayad. Kasi makikita natin, you honor the God. Huwag mo lagi isipin na, may sarili akong gastos kailangan ko asikasuhin eh. Hindi mo alam, yung gagawin mo yun ang kakaon doon sa overflowing. Heart is the matter of being generous. Amen? Kaya pag yun na lagi ang tibok ng puso mo, you always obey the conscience, the Spirit talking to you, you honor God in every decision. Kasi wala ka nang madadala eh. Masasabi mo, Lord, salamat sa oras. Ano sabi ng Mateo 6:33? Ngunit higit sa lahat, pag sumakipan ninyo na kayo pagharian ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa iyo ang lahat ng inyong pangailangan. Lahat tayo may pangailangan. Amen? Walang hindi. Lahat. Kahit bata kailangan. Pero in closing, we need to be a good steward. And one day, masasabi mo, the Lord has done great things to me, to my family, and to the future I have. Naging mabuti kang katiwala eh. Kaya sila, marahil, hindi sumunod para maging mabuting katiwala. Nagkaroon ng 171 million. Nga lang, sabi nila, bigyan uli ako ng pagkakataon ng Diyos, magiging masinop siya. Pero ang tanong, sayang ang ibinigay na pagkakataon. Kaya ngayon, anong meron ka, huwag masayang. Ingatan mo ito, maging mabuti tayong katiwala. Tayo po tumayo. Let us pray. Shall we sing that song, one song, I surrender all to you. Surrender our life. Minsan, our struggle, hindi natin may surrender what we have. Because first, we need to be surrender ourselves. First, yung sarili mo. Pag alam mo na i-surrender na ito, everything na dumating, overflowing, instinct na lang yung sasabihin mo, everything I have is from the Lord and I want to glorify God who I am today. God is overflowing God. Sing it. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa ating dibdib as a gesture of our responses to the leading, the message of God. I surrender 2024, surrender your life to God. I surrender The pour of overflowing promises is coming to your way. my blessed Savior, I surrender. oh, I surrender all. I surrender all. Today, my blessed Savior, I
Tagalog, inialay ko. Inialay ko. Inialay ko. Ang lahat sa iyo, Kristo. Inialay ko. For the very last time, inialay ko. Inialay ko. Inialay ko. Ang lahat. Ama naming banal, isinusuko namin ang aming buhay sa iyo. Sa taong 2024, maging mabuti kaming katiwala lahat. We need to honor the Lord with our wealth. We need to honor the Lord what we have in our lives, in our time, in our gifts and ability, in our possession, even in our finances. We need to honor the Lord. Dahil alam namin, Panginoon, you are the owner of everything. Ang lahat ng meron kami ay sa iyo. At alam namin, Panginoon, if you are our partner, church is also our partner. That's why we need to honor God in our lives. Salamat dakilang Diyos sapagkat nagregalo ka ng mga lalaki at babae na mag-o-honor sa iyo as partner ng vision ng Life in Christ as a whole. I-bless mo sila, Panginoon. We are declaring the Lord has done great things to everyone sa business, sa trabaho, sa families. And 2024 will be the same, not before. Our years is greater than before. Inihandog namin ito sa iyo, ang aming buhay. Kinikilala ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Wala, subos pa lang.